Q-Citizens! Dagdag kaalaman! Ano ang dapat gawin kapag nakagat ng alagang hayop? Alinsunod sa National Rabies Prevention and Control Program at sa National Rabies Prevention and Control Program Manual of Procedures Year 2019, ipinapaalala sa publiko ang tamang hakbang kapag nakagat o nakalmot ng hayop upang maiwasan ang rabies. Kaya naman, alamin natin ang uri ng exposure at mga halimbawa nito. Category 1, Low Risk. Pakikisalamuha sa hayop. Pagdila ng hayop sa balat na walang sugat. Simpleng pakikisalamuha sa taong may rabies. Ano ang dapat gawin? Hugasan agad ang balat gamit ang sabon at tubig. Tandaan, hindi kailangan mabakunahan kung low risk. Category 2, Moderate risk. Pagkakaroon ng maliit na gasgas o kalmot na walang halong pagdurugo. Ano ang dapat gawin? Agad na hugasan ang kalmot sa tuloy-tuloy na daloy ng malinis na tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Magpabakuna! Ngunit, alam mo ba na hindi lahat ng nakakalmot o nakakagat ay kailangan mabakunahan? Maaaring ipagliban ang bakuna kung ang kumagat na hayop ay malusog at maaaring bantayan sa loob ng 14 na araw. Ang hayop ay may updated na bakuna laban sa rabies sa nakaraang 2 taon. May vaccination certificate mula sa veterinaryo. Ang hayop ay may edad na 6 na buwan pababa. Ang huling bakuna laban sa rabies ay dapat na naibigay sa loob ng nakalipas na 12 buwan. Tandaan, ang estado ng pagbabakuna ay hindi ituturing na updated kung ang hayop ay hindi nabakunahan sa itinakdang petsa ng susunod nitong pagbabakuna. Category 3, High Risk. Mayroong malalim na kagat o sugat na may pagdurugo. Pagdila sa sugat o sa mata, bibig at ilong. Pagkalmot o pagkagat sa ulo o leeg. Ano ang dapat gawin? Hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 minuto. Magpabakuna agad laban sa rabies, bakunado man ang alaga o hindi. Kaya Q-Citizens, mag-ingat sa rabies.